Sa isang barangay na malayo sa syudad, nagkagulo ang mga tao dahil sa isang pangyayari. 10 babae ang sabay-sabay na nawalan ng malay. Nakatulog at hindi na nagising. Walang koneksyon sa isa't isa ang 10. Wala din silang anumang karamdaman. Sabay-sabay sa magkakaibang lugar sa barangay. Maging ang nag-iisang doktora na si Aurora ay hindi nila makunan ng paliwanag. Binalot ng takot at pagtataka ang lahat. Maliban kay Tatang Felix, isang matandang albularyo. Nang mabalitaan ni Tatang Felix ang nangyari, agad niyang kinausap ang mga tao at sinabing ang trahedya ay gawa ng isang mangkukulam. Mahigpit na tumutol si Kapitana. Ang punong barangay, noon pa ay mainit na ang dugo niya sa matandang albularyo. At tingin pa niya kung meron mang misteryo sa pangyayari. Si Tatang Felix din mismo ang may gawa ng mga yun para dumami uli ang nagpapagamot dito. Nakinig ang mga tao kay Kapitana at inusig nila si Tatang Felix. Pilit pinapaalis sa barangay. Lumaban si Tatang, ngunit pinagkaisahan siya ng mga tao. Ipinagtabuyan at hindi na uli nakabalik sa lugar na yun. Nakita ni Aurora ang lahat. Nakita din niya kung paano naapektuhan si Kapitana dahil sa nangyaring gulo. Tinulungan pa at inihatid ni Aurora si Kapitana para makauwi. Kinagabihan, lumabas ng bahay si Aurora, sinigurong walang nakakakita sa kanya. At nilakad ang madilim at mahabang daan. Papunta sa isang lugar para alamin kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Narating ni Aurora ang pakay. At dito, nakausap niya ang taong hinahanap. Si Padre Javier, ang pinuno ng kanilang kilusan na pumupuksa sa masasamang espiritu. Sa ngayon, hindi pa nila natutukoy kung sino ang alagad ng kadiliman na may kagagawa ng trahedya. Samantala, sa bahay ni Kapitana, nilapitan niya ang isang maliit na mesa sa isang nakatagong sulok kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit. Parang mga sundalong nakapila. Ang maliliit na manika na kanyang kasangkapan sa madilim niyang gawain. At naisip niya, marami pang manika ang nakatayo. Marami pang tao ang dapat matumba. Hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti dahil sa pagpapahirap nila sa kanyang anak. 10 taon na ang nakakaraan.